lahat. Tayo po ay maupo. Ngayon po ay ika-siyam ng Marso. Um, dito po sa Amerika, meron po kami kutawagin ay Daylight Saving Time o DST kutawagin namin. Ngayon, nagsistart siya ng araw na to. Kaya marami ang mga hindi pa nasasanay dun sa kanilang body clock. At marami hindi pa nakaka-adjust. So marami tayong mga kasama sa simbahan, o kasama natin sa katrabaho siguro bukas, na hindi pa sanay sa ating oras. Ngayon, iba parang puyat pa dahil sa ngayon, ang oras ngayon dapat alas 7 pa lang, no? Kasi alas 8 na ngayon eh. Ayan. Ngayon, alas 8, pang-8 oras, nandito tayo sa pang-8 kabanata ng Samuel. Ayan. Meron pong mga bagay na tayo ay naiisip sa mga araw-araw. Pag nagising tayo sa umaga o bago tayo matulog sa gabi, marami tayong mga naiisip. Kung ano yung mga naiisip natin, kung ano yung nagiging priority natin sa buhay. Kung ano yung on top of our list, kung tawagin natin. Ano yung una natin nababanggit? Ano yung una nating naiisip? Ano yung hinihiling agad natin pagising sa umaga o bago tayo matulog? Yun yung ating priority, yun yung ating nabibigyan natin ng emphasis, o sabihin natin na ito yung pinaka-importante. Minsan isipin natin hindi yun ang pinaka-importante, pero importante sa buhay natin yun. Mapa yun ay anak, yun ay trabaho, yun ay kakulangan sa pera, yun ba ay yung ating hinahangaang politiko, yun ay hinahangaan nating artista. Maraming mga bagay-bagay. Iisipin natin, yun ba ang naghahari sa isip natin, sa puso natin? Kasi ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung naghahari. Dito sa Samuel, sa ika-8 kabanata ng Samuel, malalaman natin yung ano naghahari sa mga Israelita. Kasi alam natin, tayong mga naniniwala sa Panginoon, alam natin na ang dapat nating maging hari sa puso natin ay si Jesucristo. Alam natin yan, di ba? Ngayon, kaya nga ang tanong ko, pagising ba sa umaga o bago ako matulog sa gabi? Sino ang tinatawag mo? Ngayon, pag tumawag ka ba, dahil siya ba ang Panginoon mo o siya ay tagapagbigay mo? Is He a Lord or is He a provider? Kasi magkaiba yun. Magkaiba ang Lord, magkaiba yung provider. Magkaiba yung Savior, at magkaiba yung provider. Kasi hindi si Jesus Christ, hindi siya genie. He is our Lord and Savior. Kaya dapat nating isipin, ano ang ating relasyon sa Kanya. Kasi napaka-importante yun. Hindi yung sumimba tayo at umuwi tayo. Ang iniisip niya sa atin, magkaroon ng relasyon sa atin. Yun ang gusto niya mangyari. Yung relasyon na yon na isang anak at isang ama. Yan ang dapat natin pag-isipan. Ngayon, pumunta na tayo sa ika-8 kabanata ng unang aklat ni Samuel. Nandito tayo sa pang-8 kabanata, pero balikan muna natin ang ating mga pinag-usapan dun sa chapter 7. Ngayon sa chapter 7, ang pinapanalangin ko ngayon na sana sa lalong madaling panahon magkaroon tayo ng revival. Kasi napakatagal ng panahon na tayo, nakikita natin yung mga pag-atras ng mga tao sa tamang paniniwala kasi marami sila nakikita sa internet, sa social network, na naging abala na tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay, na ang pananampalataya napunta sa back burner. Hindi na siya ang naging priority natin. So, ang dalayan ko sa Panginoon, sana magkaroon tayo ng revival, yung spiritual revival. At nakikita natin ang isang particular na bahagi ng banal na kasulatan kung saan isang revival noong sinaunang panahon ay naganap sa lupa ng Israel. Nangyari ito matagal na. Sinabi ko nga no isang linggo, no? Alam naman natin ito eh. Na kung hindi man natin alam na natin at narinig natin 2,000 years ago
nangyari yung mga ano to, kahit na sabihin na maliit na bahagi lang ng David and Goliath, nalaman mo na, o yung Three Kings ng Christmas, nalaman mo na, bits and pieces ng Bible, nalaman natin, pero alam natin ang takbo ng istorya. Babalik niya tayo sa Panginoong Kristo. Yan ang takbo ng ating buhay. Magkakasala tayo, magsisisi tayo, at tatanggapin niya tayo. Paikot-ikot lang. Dahil yun nga, dahil sabi nga ni Gali Valenciano, hindi na tayo natuto. Yan. Ngayon, kwento ko muna sa inyo yung isang lalaking to na kilala siya sa mga pagbabagong buhay o revival. Ang pangalan niya, si Rodney Smith. Isang pangalan, malamang, marami sa atin na hindi nakakaalam. Siya ay mula sa England. Inglaterra. Tama ba yun? Inglaterra. Yan. Pinanganak siya noong 1860. Matagal na. Pinanganak siya sa Hilaga o north ng London, England. Ang kakaiba sa buhay niya, pinanganak siya sa gubat. Sabi mo, yung baby ko, pinanganak sa ospital. Normal. Eto, pinanganak ng normal sa gubat. Hindi siya anak ni Tarzan. Sila ay, yung mga, pinanganak siya sa isang tolda. Kasi, siya ay anak ng mga gypsy. Ayan. Alam siya ng mga gypsy. Ano daw yung gypsy? Ang pinakamalapit na kahalintulad sa ating mga Pilipino ay yung mga nakakarwaheng nagtitinda na hatak-hatak ng baka o kalabaw. Naglilibot sila, katulad ng mga kababayan natin, na kung saan may mapaparadahan, doon muna sila. Kung saan sila abutin ng gabi, dyan muna tayo, matulog tayo. Paggising sa umaga, takbo na uli. Ayan. Yun ang mga gypsy. Ayan. Ayan. Lumaki ang populasyon ng mga gypsy. The research ko, yung gypsy, meron siyang Tagalog the word, pero parang hindi siya Tagalog eh. Hitano. Hitano ang tawag. Sila nakatira sa United Kingdom. Ang ina ni Rodney ay isang matibay na mananampalataya kay Kristo. Nagkaroon ng ilang problema ang ama, ngunit kalaunan ay nagbalik loob na sa Panginoon. Ngayon si Rodney Smith, balik tayo kay Rodney Smith, nagbalik loob siya kay Kristo sa edad na 16, 16 years old, teenager. So, sa kalaunan, tinawag siya sa palayo na Gypsy Smith. Yan. Lalapit na tayo dun sa magiging pamilyar na to sa mga nakikinig sa atin, na nanonood sa atin. Malamang alam nila to dahil ito, si Gypsy Smith, marami siyang libro. Si Gypsy Smith, sa mga nakabasa ng mga libro niya, kilala siya sa ganyang pangalan. Yun ang palayo niya, Gypsy Smith. Naging kilala siyang revivalist, nakilala siyang preacher, at writer, manunulat. Nakilala siya ni William Booth. Sino daw si William Booth? Si William Booth ang founder ng Salvation Army. Ang Salvation Army, sila yung nagbibigay sa mga, nagpa-fundraiser sila para makapagbigay sa mga feeding programs, naghihingi sila ng tulong sa mga tao para makapagbigay din sa iba na nangangailangan. Ngayon, si William Booth ay labis na humanga sa batang Rodney dahil dun sa kanyang magaling na pananalita. At hiniling niya kay Rodney maging isa siya sa mga preacher para sa Salvation Army. Ayan. So, galing siya sa gubat, naging siyang isang top preacher ng Salvation Army. Naging bihasang mangangaral si Rodney at minsan may nagtanong sa kanya, ano raw ang sikreto ng pagbabagong buhay? Ayan. Sabi niya, kung gusto mong makakita ng revival, umuwi ka sa rumong pinto mo. Lumuhod ka, kumuha ka ng tisa o chalk. Iguhit mo yung chalk sa paligid mo. At pagkatapos, umuling ka sa Diyos ng ganito. Buhayin ang lahat ng nasa loob ng chalk line na ito. Ibig sabihin, hindi pa palabas, galing sa chalk line na yan, papasok. I-revive mo po ito. Ang ibig sabihin, ang revival, mag-i-start sa'yo, magsisimula sa'yo, paisa-isa hanggang sa dumami ng dumami. Yan. Ipapanalangin na hindi lang nung panahon na nangangailangan lang yung revival na yun. Ibig sabihin, dapat yun habang panahon.
Dapat yun, ma-revive tayo ng Panginoon habang panahon, hindi lang kung kailangan lang natin. Hindi yung kung kailangan nasa alanganin lang tayo, tsaka lang tayo tatawag sa Panginoon. Ito ay nangyayari sa bahaging ito ng Biblia. At dun sa chapter 7, nakita natin na ang ilang mahalagang elemento nagdadala ng pagbabagong buhay. Una sa lahat, ang mga tao ay restless para sa Diyos. Hindi sila mapakali. May anxiety. May anxiety. Sinasabi nito na ang buong Israel ay nagdadalamhati sa Panginoon, yun ay nananabik sila para sa pagbibiyaya ng Panginoon. Gusto nila yung dati nilang tinatamasa, na wala na yun eh. Kasi akala nila, wala na Diyos. Pero hindi nila alam, nandyan lang ang Diyos eh. Yan. Pagkatapos yung pangalawa, sila ay tumanggap sa Panginoon. Naging receptive na sila. Naging sensitive na sila. Nagsimulang magsalita si Samuel at nangaral siya uli sa mga Israelita. Sumunod doon, sabi sa Kabanata 7, verse 3, na inalis ng Israel ang kanilang pagsamba kay Baal, ang kanilang pagsamba kay Astaroth, lahat ng mga paganong Diyos at Diyosa na minsan nilang dinadasalan, kinantahan ng mga awit at pinapapurihan. Inalis nila lahat ng to. So wala na silang yung earthly gods, wala na yon. So ikatlong hakbang naman sa revival ay ang pagsisisi. Ito na. Ngayon, mayroong tawaging ika-4 na punto. Yun ang pagsasama-sama para sa Panginoon. Kung tawagin natin, may fellowship tayo. Kasi hindi lang tumitigil dun sa tayo mag-isa lang. Kailangan mag-expand at mag-expand kasi hindi po pwedeng sarilinin yung faith. Kinakalat natin yun. Ibig sabihin, hindi lang sila nagdasal para sa revival sa loob ng bilog na yon. Sinabi sa atin sa chapter 7, verse 5, na tipunin ninyo sa Mizpah ang buong Israel at doon ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Kinuha nila ang mga nangyari sa loob ng bilog at nagsama-sama ang iba pang mga gumawa ng bilog at nagtipon. Nag-meeting sila. Mahalaga na madalas tayong magtitipon, kaya meron tayong mga fellowship, meron tayong mga prayer meetings, meron tayong mga Bible studies. Sa mga maliit na simbahan, fellowship prayer meetings, small groups, hanggang sa malalaking prayer rallies, revival crusades, marami pang iba. Napaka-importante ang mga pagtitipon na ganito. Sa verse 6, sinabi, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh, doon sa Mizpah ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Ngayon, nagsama-sama sila, nag-meeting sila, habang sila ay nagtitipon sa lugar na ito na tinawag na Mizpah. Ang ibig nga pala sabihin ng Mizpah, ang kahulugan ay watchtower. Yung watchtower, yung para siyang tore na kapag mamanmanan mo yung mga nakapaligid sa iyo para alam mo kung ano yung mga darating. Isa itong lugar sa Benjamin. Ito ay isang lugar na hindi kalayuan sa Jerusalem kung saan maaaring magtipon ang mga tao. Bakit doon nagtitipon? Ito ay isang lugar kung saan nakatayo ang mga sundalo upang matiyak na hindi darating ang kalaban. Ibig sabihin, secured yung place na yun. At para makasiguradong maipagtanggol nila ang kanilang posisyon. Kaya doon sila nagtipon sa Mizpah. At si Samuel ay nananalangin para sa kanila. Nagtipon sila sa Mizpah, kumuha ng tubig at ibinuho sa harap ng Panginoon. Ngayon, binabalikan natin to, pinag-usapan natin to ng isang linggo, na ito ay isang simbolismo na sabi niya, ibinubuhos ko ang aking buhay para sa Panginoon. Naisuko ko na ang lahat sa akin sa harap niya. Yun ang idea niyan. Kaya may kakonektang kwento din yan. Yan. Alam natin na nasa unang aklat pa lang tayo, no? Pero sa second book ng Samuel, sa chapter 23, medyo malayo pa to, pero ikwento ko na rin sa inyo, sa verse 15 to 17, si King David nakipaglaban kasama ang kanyang mga kawal sa Filisteo. Sinabi ni David sa mga kawal, sana magkaroon ako ng tubig mula sa balon ng Bethlehem. Dinagdag pa doon sa may gate. So parang nagbibigay siya ng hindi nyo na kailangan hanapin, sinasabi ko na sa inyo na nandoon siya sa gate. Nagbibigay siya ng direksyon, nagbibigay siya ng mga pahiwatig. Yung tubig mula sa bayan ng Bethlehem, malapit lang yun sa tarangkahan. Kaya umalis ang tatlo sa kanyang mga kawal sa kanilang posisyon. Nakipaglaban pa sa mga Filisteo para makuha ang tubig. Nagtungo sa Bethlehem, kumuha ng isang banga ng tubig. Itinakbo pa nila yun sa gitna ng gera.
dumating ang tubig. Tiningnan ito ni David. Nagpasalamat dito at pagkatapos ay ibinuhos sa lupa ang tubig. Yung pinaghirapan ng tatlo, ibinuhos sa lupa. Sabi ni David, kailangan ko yung tubig. Bakit niya ibinuhos? Sabi niya, dugo ito ng mga taong nalagay sa peligro ang kanilang buhay. Nilagay nila sa delikado ang buhay na dahil sa tubig na to. Kaya hindi ko masisikmura na inumin ang tubig na to. Pero, ang idea nito, pinapakita ni David na ibinubuhos niya ang sarili niya, isinusuko niya, ganun din ang gusto niya mangyari sa mga tao, na isuko nyo ang sarili nyo. Ngayon, may idadagdag tayo ikalimang punto sa revival. Yun ay ang paghiling o manalangin sa Panginoon. Sa Philippians 4:6-7, sinabi natin na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya, sinambit nila sa Diyos ang kanilang kahilingan, nanalangin sila, pinagdasal nila ito, at pinagdasal sila ni Samuel. Dapat idagdag sa lahat ng mga hakbang natin ang panalangin. Kung ano mang gagawin natin, anything that we do, start natin prayer. We started with a prayer. Tandaan natin na ang bawat hakbang, ang bawat dakilang gawain ng Diyos ay nagsisimula sa panalangin. Napakahalagang parte ng revival ang panalangin. Ano mang balak natin, start natin sa panalangin. Kaya tayo ay mayroong first Saturday of the month na corporate prayer, di ba? Dahil isa itong mithiing panalangin ang paglago ng ating simbahan at ano pa man na mga kinakailangan ng kapatiran. Napaka-importante, panalangin. Ngayon, mula sa Mispa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Bethkar at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Zen. Bilang alaala, tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Isipin mo, ang propetang si Samuel, pinangalanan niya yung bato. Isang bato. Magiging Ebenezer ka. Sabihin ng ibang tao, baliw itong si Samuel, pinapangalanan niya yung bato. Parang may buhay. Actually, it became life to us. Kasi yung bato, ang altar natin. Yung altar na yun, simbolismo yun sa puso natin. Kasi yung simbolismo na yun, ang magpapaalala sa atin kung saan tayo niligtas ng Panginoon, kung kailan tayo niligtas ng Panginoon, kung kailan tayo nagbagong buhay para sa Panginoon. Ngayon, yung pangalan Ebenezer, bigyan ko muna sa ating ng background to. Dito kasi kung tawagin sa west side, no? Pag narinig natin yung pangalang Ebenezer, ang iniisip ng karamihan yung si Ebenezer Scrooge. Sino to si Ebenezer Scrooge? Ang character na ito ay sinulat ni Charles Dickens. Yan. Sumikat siya sa istorya na naging pelikula ni The Christmas Carol. Kaya pagka yung Pasko, makikita natin ito sa mga TV natin, The Christmas Carol. Siya yung one of the primary characters, si Ebenezer Scrooge. Kapag pinangalanan ng isang bagay, isang tao bilang Ebenezer, ito ay kuripot. Penny pincher kung tawagin. Makitid ang isip o isang bagay na katulad nun. Isang pangalang itong pangalang to ay hindi nagmula kay Charles Dickens. Ito ay talagang dumating sa atin mula sa Bible. Sinabing dito ay bato, matigas. Merong isang slang na Tagalog na kapareho to, makunat. Ibig sabihin matigas, di ba? Makunat. Yun. Pag sinabing makunat ka, kuripot ka. Yun ang, di ba? Pag sinabing makunat. Ngayon, naalala natin nung isang linggo, pinag-usapan natin yung Ebenezer, yung kantang Come Thou Fount of Every Blessing. Nandoon din si Ebenezer. Sinabi, di ba? Jesus, help, here I raise my Ebenezer, here by thy great
help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Ngayon, ito, itinataas ang batong to para ma-remind tayo sa pagliligtas sa atin ng Panginoon. Dito ko tinataas ang batong to, ito ay isang patotoo. Ito ay isang witness. Ito ay isang testimony na tinulungan tayo ng Panginoon. Ngayon, natapos tayo na mahikayat na magtayo ng altar sa ating puso para maalala na ang Diyos ang nagliligtas at nagbibiyaya sa atin at siyang namumuno sa ating buhay. Ngayon, tapos na tayo sa ating review. Chapter 8 na tayo. Ang chapter 8 ay isang transition sa pagitan ng mga panahon ng judges at panahon ng monarchy. Ibig sabihin, tapos na tayo dun sa part ng judges, papunta na tayo sa kings. Ito yung transition. Kung ang 1st at 2nd Samuel ang bridge ng judges at kings, etong chapter 8 kumbaga ang center point. Diyan talaga napuputol siya. Ang nagkakaisang monarkiya ay tumagal ng 120 years. Kumbaga United Monarchy ng Israel to. 120 years. Kabilang dito, sa monarchy na to, ang 3 kings. Ang 3 hari. Hindi yung 3 hari ng Pasko. O sa Biblia yung 3 wise men. Hindi po. Pangalan daw ng 3 wise men na to, Melchor, Gaspar at Baltasar, sabi ng mga alamat. Kaya ako nasabing sa alamat, para sa ating karagdagang kaalaman, wala po sa Bible ang pangalan ng wise men. Yan. Gusto ko lang linawin, kung nanonood kayo at mahilig kayong, kung matutuwa kayo lagi pag nagpapasko, yung Melchor, Gaspar at Baltasar, sabi ng legend o ng alamat. Wala po yun sa Bible. Ngunit ang 3 haring sinasabi ko, ito yung si Haring Saul, Haring David, at Haring Solomon, yun ang 3 hari na pinag-uusapan natin. Yun ay mga hari na naghari sa isang nagkakaisang kaharian o sa English, United Kingdom. Ito na naman, hindi yung United Kingdom ng England. Yung United Kingdom na yon, United Kingdom ng Israel. Nagkakaisang kaharian ng Israel at ng Judah. Libu-libong taon na ang nakakalipas. Ngayon, yung length of time nung nangyari yon ay 120 years. Yan. Sa mga historian, importante yun kasi alam nila yung length of time paano nabuo yung monarchy na yon. Si Saul ang unang hari. Si Saul, kahanga-hanga siya sa panlabas. Pero ang pang-espiritual niya hindi maayos. Kasi sarili lang niya iniisip niya. Hindi talaga siya ang pinili ng Diyos. Ang ikalawang hari, si Haring David. Pinili ng Diyos. Siya ay maka-Diyos. Siya ay hymnist. Siya ay composer. Manunulat siya ng mga kanta. Kung alam niyo yung Book of Psalms, karamihan doon siya ang sumulat. Siya ay isang pastol nung bata, pero naging isang hari. Sa katunayan, siya ang naging pamantayan o standard kung paano susuriin ang lahat ng iba pang mga hari pagkatapos noon. So pagkatapos niya, sabihin nila, hindi ka katulad ni David. Siya ang naging standard. Pagkatapos, susunod naman yung anak niyang si Haring Solomon. Magdadala si Solomon ng malaking kapayapaan at kasaganaan. Prosperous ang Israel noon. Pakinggan natin to. Magpapalawak siya ng kaharian, magdadala ng hukbong dagat, bubuo ng merchant marine, magdadala ng kalakalan mula sa buong mundo. At sa loob ng 120 years na yun, si Solomon marahil ang pinakamatagumpay. Nabuo niya ang lahat ng aspeto ng isang gobyerno. Sa lahat ng ito, nagsimula ang kwento ang nagsimula ng kwento na ito, kanino? Kay Samuel. Kay Samuel. Hindi siya hari, pero siya isang propeta. Basahin natin yung pang-una hanggang pang-5 talata. Nang matanda si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngayon, tumigil muna tayo dun sa second verse, no? Ang gandang pangalan ng Joel. Ibig sabihin nun kasi, si Yahweh ay Diyos. Joel, si Yahweh ay Diyos. Ngayon, ang Panginoon ay Diyos, di ba? Ang pangalan naman nung pangalawa si Abias. Ang ibig sabihin naman nun, si Yahweh ay Ama. Ngayon, pagsamahin natin,
Ang Diyos ay Panginoon, pagkatapos ang Diyos ay Ama. Yan. Pero saan sila nakadestino? In the next question. Sa Beersheba. Ang Beersheba ay malayo, nasa south, nasa timog ng Israel. Alam ni Samuel na hindi naman talaga makadiyos yung mga anak niya, kaya inilagay na lang niya sa outpost town. Para makapagtrabaho na lang. Bibigyan na lang niya ng pabor yun. Pero binabantayan niya kasi titignan niya kung paano sila manungkulan doon. Ina-analyze pa rin niya kung anong gagawin. Kasi sa verse 3, sinabi dito, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi. Tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Verse 4, dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo hindi sumusunod sa inyong mga yapak, kaya't ipili ninyo kami ng isang haring namumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Sagwa, no? Nagkita kayo sa mga, tanda mo na. Laos ka na. Di ba? Parang ganun ang pagkakasabi, di ba? So, makakita ka parang hindi magandang pakinggan. Pero, nag-demand na sila ng leader. Nag-demand sila ng isang hari. At naintindihan ni Samuel ang kanilang kahilingan. Ang mga tao ay naghahanap ng hari na nakikita nilang namumuno. Kasi, for the longest time, ang namumuno sa kanila, yung hari na hindi nila nakikita, ang Diyos. So, kumukuha ang Diyos ng mga propeta para mag-explain o mag-interpret kung ano yung gagawin ng Israel. Ngayon naman, nagsawa na yung mga Israelita. Gusto na namin yung nakikita namin yung aming hari. Gusto na makita kung sino ang kanilang hari. Ang Israel, very unique ngayon, naglilingkod sila sa isang hindi nakikitang hari. Ganun ang gusto ng Diyos. Sa halip, gusto ng mga Israelita magkaroon ng hari, yung hari na magbubuwi sa mga tao o magpapatakbo ng hukbo. Para gusto ng mga elders na ang mga tao ay magtiwala sa Panginoon lamang. Ngayon, ano ang original na plano? Original plan nila sa pamamaraan ay hindi maging isang monarkiya, hindi maging isang demokrasya, kundi ay maging teokrasya, theocracy. Yun ang original plan ng Diyos. Isang teokratikong kaharian kung saan ang Diyos ang namumuno. Gumagamit siya ng mga tagapangasiwa at pamumuno tulad ni na Moses, ni Joshua, at iba pang mga propeta. Ngunit ang mga tao ay kailangan manalangin, kumuha ng direksyon at magtiwala sa Diyos. Yun lang ang hiniling ng Diyos eh. Manalangin ka, kumuha ng direksyon sa Diyos, at magtiwala. Problema, nawala lahat ng yun. Ngayon, marahil, mahirap gawin yun sa mga maraming tao. Gusto ng mga tao yung may nakikita. Pero ang tanong, ayos ba to? Pero for the longest time, gumana naman yun eh. Sa pamumuno ng Diyos. Wala silang hari, ngunit nagtitiwala sila sa Diyos. Nangyari ito, binuksan ng Diyos ang Red Sea. Wala silang hari, ngunit nagtiwala sa Panginoon. Pinabagsak ng Diyos ang mga pader ng Jericho. Wala silang hari noon, ngunit nagtiwala sila sa Diyos. Nung nakita natin sa chapter 7, ang mga Filisteo ay natalo habang ang Panginoon ay nagpadala ng kulog laban sa mga Filisteo. Yan ay dahil nagtiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang hinihiling ng Diyos sa atin. Yung magtiwala sa kapangyarihan niya. Kaya't naging maayos para sa kanila na hindi magkaroon ng hari. Naging maayos naman para sa kanila ang magtiwala sa Panginoon. Ngunit ang mga tao ay nagsawa sa ganung sistema. Gusto nila na nakikitang namumuno. Kaya sinabi nila, ipili ninyo kami ng isang haring namumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Hindi na-appreciate ni Samuel yung ganung mga sinabi. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Pag-isipan natin itong maigi, no? Tayo bilang mga Kristiyano ay nabubuhay sa pamamagitan ng faith, pananampalataya, di ba? May mga pagkakataon, sa totoo lang, hindi tayo komportable living by faith. Kung ako tatanungin nyo, sa pagiging tao ko, living by faith, tatanggapin ko na may maraming mga pagkakataon na nag-doubt ako. At isinusuko ko yun sa Panginoon.
Pero sa pagiging tao natin, mas gusto nating magkaroon ng isang bagay na nakikita, yung tangible, di ba? Gusto nating makatiyak na kahit ano, doon sa naisip natin, yung kung ano yung gusto natin mangyari, mangyari. Yan. Kasi akala natin yun ang tama. Gusto nating may siguradong perang darating para may makain at mapanggastos. Gusto na, yung meron tayong anxiety pag walang darating. Yung walang sigurado sa mga iniisip natin. We may say, I believe that God will provide. Pero meron tayong reservation. Gagawin ko, I'll do this first, then I'll pray to God. Di ba? Marami sa atin ang ganyan. Sige pa rin tayo na sige ng sige sa ating sariling effort. Nasaan na yung faith? Etong Abril, dito sa Amerika, ewan ko sa ibang bansa, yung tax season. April 15, di ba? Ngayon, nung dako-dako doon, nung hindi pa direct deposit, so magpa-file tayo. Tapos, sasabihin, makikita natin, uy, magkakaroon ako ng refund. Di ba? Tapos, aasahan natin yun. Excited tayo. Refund eh. Di ba? Ngayon, pagka nakwenta yun, malalaman natin, it's either bababa ng konti o tataas ng konti, pero still, excited tayo na darating yun. Maghihintay tayo sa mail. Kasi hindi pa nga direct deposit. Darating yung sobre, IRS. Bubuksan natin yun. Uy, $500. Refund. Naglulundag ka pa ngayon kasi may refund ka, may extra kang pera, di ba? May pambili ng kung ano-ano pa, di ba? Tuwan-tuwa ka ngayon. Ngayon, parang napitik ng Diyos ang puso ko. Kasi, sasabihin ng tao, ba't mo siguradong ikakatuwa yung nakalagay dyan? Eh, sigurado kasi darating na pera yan eh. Siguradong pera. Kasi, nakalagay dyan, IRS, galing sa US government. Nakasulat. Siguradong perong akong gagamitin. Pero, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Nakasulat din yun eh. Yung pangako ng Diyos na magpo-provide siya sa atin, nakasulat din, 2,000 years ago. Ba't hindi tayo naglulumundag? Di ba? Ano yung $500 doon sa pagbibigay ng buhay sa atin ng Panginoon? Kaya, minsan, pag bumabalik tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay marirebuke. Dahil alam natin na provide na niya tayo nung pa. Hindi pa tayo pinapanganak, binibigyan sa atin ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Binigyan niya sa atin si Jesucristo para maligtas tayo. Alam niya na tayo, kung may kailangan tayo, ibibigay niya sa atin iyon. Marirealize natin, sabihin ng Ama, paano mo nalaman na iyan ay ibibigay sa iyo? Dahil pangako mo. Diba? Mas maasahan natin ang pangako ng Diyos. Ngayon, ang mga Israelita, gusto ng mga tao ang isang bagay na nakikita. Gusto nila yung hari. Gusto nila na taong akala nila maasahan nila na mamumuno sa kanila sa labanan. Kung sino ang maghahari sa kanila. Nagdasal si Samuel, verse 6. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari. Ngayon, mayroong problema. Ang totoong problema ay gusto nila ng kalayaan ng kontrol mula sa Diyos. Kasi ayaw nila na kinokontrol sila eh. They want to control their own lives. Yun ang gusto nila mangyari. Ayaw nila magtiwala sa Panginoon sa isang hindi nakikitang Diyos. Ang pangunahing problema ay hindi nila kayang isuko yung mga plano nila sa Diyos. Gusto nila magplano ng sarili. Ngayon, ano man ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, sundin mo siya, bitiwan yung control. Yun ang dapat na nating ginagawa. Mahirap sa ating mga tao na isipin ito, pero dahil sa ating pananampalataya, sumusunod tayo. Hayaan siya maging pinuno sa atin at maging hari sa ating mga puso. Sabi ng Diyos, kay Samuel, hindi ka nila't natanggihan, Samuel, wag ka matakot. Akong Diyos,
ang tinatanggihan nila. At yun ang palaging tanong, sino ang magiging hari ng buhay natin? Tandaan natin, nung dumating si Jesus, hindi lang siya naparito para mamatay sa krus. Siya ay dumating upang magtayo ng kaharian. Ang mga unang salita na lumabas kay Juan Bautista, magsisi sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. At nung dumating si Jesus, siya ay nangaral ukol sa kaharian at nagsasabi na gayon ding mga salita. Pagkatapos sa Matthew chapter 5, binanggit niya sa Sermon sa Bundok, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sinulat doon sa Matthew chapter 5. At 70 beses pa sa Bagong Tipan, binanggit nito ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ang kaharian ng Diyos hindi nakikita sa kasalukuyan. Hindi mula ngayon. Kasi si Jesus nakipag-usap, meron siyang conversation kasama si Poncio Pilato. Sinabi niya, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Ngunit, isang araw, ang kaharian na ito ay sasakop sa mundong ito. Sasakupin niya ang mundong ito, siya ang mamamahala sa mundong ito. Paano? Yung pamumuno na yun ay dahil dun sa mga mananampalataya. Yung mga believers ang start ng kaharian na yun para magbigay ng kaliwanagan sa kamundong ito. Verse 8. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais silang mamahala sa kanila. Verse 10, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ngayon, balikan ko muna yung sinabi dito na ginagawa nila sa akin ngayon ay nangyari na nun sa Ehipto. Sa Genesis, nangyari na yun eh. Nagsawas na kay Moses. Kumuha sila ng mga gintong, mayroon pang baka, di ba? Na may mga Diyos-Diyosan silang sinasamba. So, ganun na nangyayari. Simula pa ng panahon ni Abraham pa hanggang dito. Ngayon, ang tanong, ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ang kaloob ng Diyos para sa mga Israelita? Ang pahiwatig dito ay hindi. Dahil nabigla si Samuel at sabi ng Diyos, tingnan mo, hindi ka nila tinatanggihan nila ako. Kaya ito ang nagpapahiwatig na hindi iyon ang pinakamataas na priority ng Diyos. Pero, ang paniwala ko, na nasa plano ng Diyos to, na magkaroon sila ng hari na tao. Sa Genesis 49, kung maalala natin, nang tipunin ni Jacob ang kanyang 12 anak sa paligid niya nung mamamatay na siya, nag-prophecy siya sa bawat tribo o lipi. Siya'y napaparoon sa lipi ni Judah at sinabi niya, ang setro ay hindi hihiwalay sa Judah hanggang sa dumating ang Mesiyas. Ngayon, ang setro ay karapatang mamuno. Yung hinahawakan ng hari yan eh. Ito ang pinanghawakan ng isang hari upang mamuno sa kaharian. Kaya naniniwala ako mula sa simula, inaasahan ng Diyos na ang mga Israelita, ang linya ni Judah ay magkakaroon ng hari. Manggagaling sa lahi niya. Tsaka sa Deuteronomy 17:14-15, sinabi ng Diyos kay Moses, nasabihin sa mga tao, pagdating mo sa lupain, sabihin mo sa mga tao, bigyan mo kami ng isang hari upang kami ay maging kagaya ng aming bansa. Sinabi ng Diyos, maglalagay ka sa kanila ng isang hari na pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Tila pinapahiwatig nito na bahagi ng plano ng Diyos at saka ito kanyang pinapahintulutan na magkaroon ng isang hari. Gayunpaman, pagdating kay Haring Saul, na siya naging unang hari, ito ay para lang pagbigyan yung mga tao. Pero mali. Bakit ka mali yung pagkakalagay kay Haring Saul doon? Una sa lahat, wrong timing. Wrong timing kasi masyado silang maaga ng 10 taon. Gusto na nila ng hari, pero gusto nila ngayon nang mangyari. Pero dapat sila maghintay kasi dahil ang Diyos may naisip na hari para sa mga Israelita, yung pagdating ni Haring David. 10 years after yun. Ngayon, una, maling timing. Pangalawa, maling tribo. Kasi si Saul galing sa tribo ni Benjamin. Ngayon, ang prophecy sabi, sa Genesis 49:10, sabi, the scepter shall not depart from Judah. Ibig sabihin, sa linya ni Judah.
Nagsasabing na ang sentro ay hindi hihiwalay sa Juda, kaya at ang Juda ang magiging tribo kung saan magmumula ang hari, doon galing si David. Yan. Kasama ng, alam niyo kung sino pa ang kalinya ni David? Si Jesus Christ. Galing siya sa linya na yan, sa lahi na yan. Pagdating niya, mamumuno siya at maghahari sa lupa. Kaya maling timing, maling tribe, maling lipi. Pangatlo, maling pananaw. Bakit maling pananaw? Sabi nila, gusto nila ng hari dahil gusto nila maging katulad ng ibang mga bansa. Gusto nila makigaya. Gusto nila maging katulad ng ibang bahagi ng mundo. Yung sumusunod sa pagpapatakbo ng mundo. Makamundo. Iyan ang maling pananaw. Kaya mali ang timing, mali ang tribo, mali ang pananaw. Madaming mali. Hindi itong unang pagkakataon na humingi ng hari ang mga Israelita. Sila ay humingi ng hari noon pa. Sa katunayan, sa aklat ng Mahukom, humingi sila ng isang hari kay Gideon. Sino nakakilala kay Gideon? Karamihan sa inyo, nakarinig din ng Gideon. Meron pang ang leaflet na Gideon, di ba, nung araw, di ba? Noon, si Gideon ay isa sa mga hukom sa Israelites. Nandun siya sa chapter 6, 7, and 8 ng Judges. Kung babasahin nyo, sa chapter 6, 7, 8. Ngayon, ito yung pinakamaikling description nung 3 chapters na yon. Si Gideon nakipaglaban sa Midianites at nagkaroon ng malaking tagumpay. Nanalo sila. Pagkaraang matalo ni Gideon ang mga Midianites, lumapit sa kanya ang mga matatanda, mga elders ng Israel at sinabi, maghari ka sa amin kasi ikaw ang hero. Ang sagot ni Gideon, sabi niya, hindi ako maghahari sa inyo. Hayaan niyong ang Panginoon ang maghari sa inyo. Napakagandang recommendation. Tumanggi si Gideon na maging hari kahit humingi sila ng hari. Dahil alam ni Gideon, hindi pa yun yung oras para magkaroon ng hari. Verse 10. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma, ang iba namay sa hukbong kabayuhan, at iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa 50-50. Ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sa sakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Nantigil muna tayo dyan. Sandali babasahin ko kung ilang beses na sinabi yung kukunin. Sinabi, 1, 2, 3. Dito pa lang sa 5 title, sa 5 verses na to, 4 na beses sinabi yung kukunin. Dun sa English version, they will take. Parang hindi ito yung taken na pelikula. Pero they keep on taking. Kuha sila ng kuha. Sa madaling salita, gusto niya talaga ng isang hari, pero ito mangyayari. Magiging pabigat sa mga Israelita ang magkaroon ng hari. Kasi akala nila, ito yung sagot sa kanilang mga katanungan. Hindi nila alam, magiging burden sa kanila na magkaroon ng hari. Dahil sipin mo, kukunin lahat kung ano yung meron ka. Magkakaanak ka nga, kukunin din naman nila. Diba? Dahil gagawin nilang workers. Meron kang property, kukunin nila para gamitin nila sa government. Magiging pabigat siya sa pamilya nyo. Kukunin niya ang iyong mga anak. Isasama nila sa serbisyo ng militar, pagtatrabahuhin na mababa pa sahod. Kaya magiging pabigat ang haring to para sa pamilya. Punta tayo sa verse 15. Verse 15, sabi dito, kukunin din niya. Walang katapusang kukunin, no? Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda niyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin.
3 verses, puro kukunin. Hindi lang yon. Kinuha na lahat, gagawin pang alipin yung Israelita. Kaya magiging pabigat ang haling ito sa bawat pamilya. Magiging pabigat din siya sa pananalapi. Dahil ilan ka mo? 10%. Ika-10. Ngayon, gaano ang binibigay ng mga Israelita sa Panginoon? Upang maglingkod sa Panginoon, o upang sambahin ng Panginoon, ang mga Israelita ay kinakailangan magbigay ng magkano? 10%. Di ba? Yun ang kaya tinawag natin siyang ikapu. Di ba? Lahat ay nagbibigay ng ikasampu para sa tabernakulo, para sa pagpapanatili ng sistema ng pagsamba. Sa ating mga worship services, kaya kailangan natin nagbibigay tayo para i-maintain yung ating pagsamba. Kasi kailangan natin yan. Ngayon, gusto nilang pumasok ang gobyerno. At ang gobyerno ay kukuha ng isa pang ikasampu. So, 10%, 10%, ilan na yun? 20%. Diba? 20% ang total. Ibig sabihin, magastos para magkaroon ng gobyerno. Yun. In plain words, magastos. Ang estimate na buwis na binabayaran natin sa pagkakaroon ng pamahalaan, ito na tayo sa ating kasalukuyang nangyayari. Kung titignan mo ito, ganito yon. Mula 1 ng Enero hanggang May 16, January 1 to May 16, bawat sentimo na ating kikitain, napupunta umano para magbayad ng gobyerno. Yun na napupunta sa mga buwis natin. Roughly, from January 1 to May 16. Pag kinuwenta mo yun, yun yung binabayaran mo ang buwis. Yan ay magkano sa iyong sweldo taon-taon para sa buwis? Depende. Mula January 1 hanggang May 16. Ngayon, kung ano yung natira doon, yun lang yung maitatago mo o magagamit mo. Kaya malaki ang contribute natin sa buwis sa gobyerno. Sa dami ng manggagawa sa gobyerno, kailangan talaga magbuwis. Alam niyo ba sa ngayon, dito lang sa Amerika, 47 million US government workers. 47 million, roughly. Actually, meron pang point something dun sa na-research natin. 47 million ang pinapasweldo ng US government. Kaya ganoon na lang ang kailangan na ibuwis sa bawat isang mamamayan ng Estados Unidos. Kaya kung gusto mo ng hari na maging katulad ng ibang mga bansa, magkakagastos ka para sa gobyerno. Kaya magiging pabigat ito sa iyong pamilya at sa iyong pinansyal, sa pananalapi mo. Yan. Verse 18. Pagdating ng araw na yon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papapakinggan ni Yahweh. Bago ko muna basahin yung note ko, marami sa atin na maglalagay ng tao sa gobyerno. Pagkatapos, hindi pa man lang nakakalahati ng termino, ng term niya, ito na tayo sa pagreklamo. Tayo ang naglagay, tayo din ang nagreklamo. Marami sa atin yung ganyan. Hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan naman nangyayari yan. Dahil, yun nga, ang pumipili ay tao, hindi ang Diyos ang pumipili. At titignan lang natin kung ano yung makukuha natin. Akala natin, gobyerno lang ang take ng take. Tayo din. Ang ating isip, ano yung makukuha natin? Magiging pabigat ito sa ating freedom, sa ating kalayaan. Pagsisisihan ito ng mga tao, yung mga choices nila. Pero kailangan din natin ng gobyerno. Actually, kailangan din natin kasi, kung tawagin natin yung institution, ito yung nag-organize sa atin. Kung ito ay tamang pag-organize. Walang makasariling pag-iisip. Tayo ay natawag na parangalan ang mga opisyal ng gobyerno at magbayad ng ating mga buwis. Ngunit kung titingnan mo ang gobyerno upang lutasin ang iyong problema, hindi yan ang sagot. Kasi, naalala ko noong 1981, si Ronald Reagan, meron siyang talumpati. Sabi niya, hindi ang gobyerno ang solusyon sa ating mga problema. Ang totoo niyan, gobyerno ang problema. Sinabi niya yun, 1981. At iyon ang dahilan kung bakit naniniwala siya sa mga maliliit na mga pamahalaan. Yung mga local na government o local na pag-organize. Kasi mas na concentrate nila kung ano yung talaga yung problema ng bawat maliliit na mga ito bago tayo lumaki.
Kasi yung sa mga malaki, di naman na nakikita yung mga maliit na mga purok na yan eh. Yung mga bawat barangay, kung tawagin natin. Kaya sa ating mga Pilipino, alam mo, laking bagay yung mayroon tayong mga barangay maliit na ganyan. Ngunit alam naman natin na pagka yung mga sariling kapakanan na ang naiisip natin, nasisira na yung pag-organize na yan. Ngayon, ang sabi ni Samuel, sabi niya, iniisip mo na lulutasin ng gobyerno ang mga problema. Hindi. Malalaman mo ang gobyerno talaga ang nagiging problema. Yan. Ngayon, 19 to 22 na tayo. Sabi, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip sinabi nila, basta gusto namin magkaroon ng hari, pilit pa nila. Upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. O may dahilan pa sila. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila. Pagbigyan mo na gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. So, binigyan ng permit. Pagkatapos nito, pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kani-kanilang bayan. Nag-uwian na. At diyan natatapos ang pangwalong kabanata ng unang aklat ni Samuel. Nag-uwian. Ngayon, sa ilang minuto, bawat isa sa atin ay uuwi na sa kanilang lungsod. Yan. Kami, sa Hacienda Heights, yung iba sa West Covina, yung iba sa Temple City, Pomona, Ontario, Pasadena, Whittier, Corona, East LA, Monterey Park, LA, Los Angeles, o saan man kayo nakatira, kung hindi ko na nabanggit yung mga city nyo, pasensya na kayo, magsisiuwi tayo sa sarili nating lungsod. Pero bago tayo umalis dito sa ating panambahan ngayon, magalak nating ipahayag na ang Panginoon ang ating hari. Na tayo ay nagpapasya na hayaan ang Panginoon na maghari sa atin. At tayo ay magsasabi na gumuhit ng bilog sa paligid natin at sabihin, Panginoon, simulan niyo ang pagbabagong buhay sa loob ng bilog na yon. Magsimula sa akin. Ipanalangin natin, buhayin niyo ang puso namin. Kasi namatay na dahil naging makasarili kami. Mamuno ka sa amin. Ikaw, Panginoon, ang mamuno sa buhay ko. Ngayong umaga, narito tayo, ipinapahayag natin na si Jesus ang ating hari. Siya ang ating Panginoon. Meron tayong pinaniniwala ang kaliwa at kanan, partidong kaliwa at kanan. Meron ding partidong ilalim at ibabaw. Ang partido ba natin kaliwa o kanan o partidong taas? Kasi nandun si Jesus eh. Yung partido na yun. Binabasa natin at pinag-uusapan yung galing ng ni politikong to o ni politikong yan na nagawa sa atin, na magagawa sa atin, na akala natin magagawa para sa atin, para sa kabutihan natin. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang pakay ng tao na yon. Dahil siya ay tao lamang. Pero ano ang pakay ng Diyos para sa atin, para sa ating kabutihan? Nauuna minsan sa atin yung pag-usapan natin yung mga tao na itinataas natin. Hindi ba mas karapat dapat na ang pangalan ni Jesus ang tinataas natin? Gusto natin siyang maghari sa atin. Kaya idalangin natin sa Diyos na tayo sa pangalan ni Jesus ay gumagawa ng deklarasyon na to. Hindi tayo tumitingin sa gobyerno, hindi tayo tumitingin sa mga pinuno ng tao. Umaasa tayo at inaanyayahan ang banal na Espiritu mamuno sa atin para patnubayan tayo at pangunahan sa ating mga bawat hakbang. Iyon ang tawag para sa atin. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong binigay na gabay sa amin. Alam po namin na kami po ay nabubulag ng mga nangyayari sa paligid namin na akala namin ito ang tama. Akala namin yung pamumuno ng bawat tao na to ang makakabigay ng lunas sa aming mga buhay. Hindi po. Alam po namin na, at umaasa kami, na kayo po ang mamumuno sa amin, na alam po namin na kayo po ang hari ng buhay namin, ang hari ng puso namin.
na magtatagumpay kami kung lagi po kami nakatingin dun sa altar, sa puso namin na magpapaalala sa amin na kayo ang nagligtas, kayo ang magbibigay ng lunas. Kung kami po ay may sakit, kayo po ang magbibigay ng kagalingan. Kung may kakulangan, kayo po ang magpupuno. Dahil kayo po ang hari. At ang inyong kaharian ay iniintay namin dahil kasama ng iba pang mga kapatiran at mga naniniwala at nananampalataya sa inyo na dalin sa mundong ito ang inyong kaharian. At naniniwala kami na sa buhay na ito, kami po yung umaasa na kayo po ang dudulog sa aming mga bawat pangailangan dahil hindi po namin kaya nalunasan to ng sarili namin. Kayo lang po ang aming hari, ang siya magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.